Isyu sa pabahay ng gobyerno ang ipinapanawagan ng ilang grupo sa kanilang protesta sa Maynila. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, Maris Chino, nagkilos protesta ang grupong Kilusan o Kilusan ng Pambansang Demokrasya dito sa lungsod ng Maynila. Kasama nila ang informal settlers na inireklamo ang pagpapaalis sa kanilang mga tinitirhan para itapon umano sa mga kabundukan. Himutok ng mga relista. Ginagawa umanong negosyo ng gobyerno ang programa sa pabahay sa halip na serbisyo publiko. Kabilang sa mga nagprotesta si Maria Fe Gagatam ng Baseco na umunay pinangakuan noon ng libreng pabahay matapos masunugan. Pero ang nangyari ay naging paupang bahay kung saan ay pinagbabantaan umano silang paaalisin kapag hindi nakapagbayad sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Tinuligsari ng mga relista ang reclamation project sa Manila Bay na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga maralitang tagalungsod. Ang nakikinabang lang nila dito ang mga dayuhan at mayayaman. Dati nang sinabi ng DNR o ng Department of Environment and Natural Resources na may mga kaukulang dokumento ang pagpatuloy ng ilang reclamation projects sa Manila Bay habang suspendido muna ang iba. Kalahok rin sa protesta ang ilang mga Muslim na ang apela naman ay itigil na ang operasyong militar ng Israel sa Gaza. Mula sa ibabaw ng tulay ng Recto sa bahagi ng Quezon Boulevard, nagmarcha sila sa Menjola kung saan ipinagpatuloy ang panawagan ng aksyon ng Administrasyong Marcos. Maris, Chino? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Dalawang linggo bago ang Noche Buena, tumaas na ang presyo ng lechon sa Laloma, Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Maaga sa Laloma si Joms para bumili ng lechon na ibebenta raw niya sa bagong baryo at Caloocan. Patok daw ito sa mga mamimili, lalo pat kaluwat kanan na ang Christmas parties. Sideline lang sir, para kumita kahit na konti lang. Siyempre sa hirap ng buhay, kailangan may konting diskarte tayo. Si Aling Brenda bumili rin ng lechon na pagsasaluhan daw sa Christmas party sa Batangas. Mas masaya ang Christmas party kapag may lechon kahit tumataas ang presyo. Sulit naman. Oo naman. Double celebration naman ang rason kung bakit bumili ng lechon si Robert para sa Christmas party at birthday ng kanyang kumpare. Bumili kami para doon sa mga tao niya, para maging masaya naman yung Christmas party as tsaka yung birthday niya. Simula raw nang pumasok ang Disyembre ay bahagyang tumaas na ang presyo ng lechon. Nasa 7,500 pesos hanggang 17,500 pesos, depende sa laki. May mabibili rin na per kilo sa 1,200 pesos. Ang sinasabi lagi na anak ng biyahero, yung sa gastos nila, doon nila binabase, pinapatong na nila sa baboy yun. Sobrang gastos talaga. Yung sa permit, gasolina, yun ang ano nila sa atin. Posible pa raw tumaas ang presyo lalo na sa bisperas ng Pasko. Ngayon pa lang daw kasi ay marami ng order. Hindi pa stable ang presyo ngayon. Dahil kasi ang depende sa dating ng baboy. Tsaka sa ano nila kung magkano yung ang ano. Hindi magtataas din sila. Pero importante yung may supply. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sayang naman, isang truck ng kamatis ang itinapon na lang sa Bambang Nueva Vizcaya. Ayon sa trader, malapit na raw mabulok ang mga ito. Pahirapan daw kasi ang pagbebenta kahit 6 to 7 pesos na lang ang farm gate price dahil marami ang supply. Sabi ng Agriculture Office sa Bambang, mataas nga ang supply dahil doon na rin ibinabagsak ang kamatis na galing sa Karatig probinsya. Ayon naman sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang oversupply sa kamatis. Anila, sabay-sabay lang talaga ang ani ngayon. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture ukol dito. Eto na ang mabilisang balita. Nilooban ng isang sanglaan sa Sorsogon City. Base sa investigasyon, dumaan ng mga sospek sa kanal at binutas ang sahig ng sanglaan. Halos 1.5 million pesos ang halaga ng mga alahas at relo na natangay ng mga sospek. Nakuha rin daw ang perang nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Tinutukoy pa ang grupong nasa likod ng nasabing krimen. Arestado naman ang isang senior citizen na wanted sa kasong pagpatay umano
sa nakaalitan niyang parking boy sa Marikina noong 1 taon. Inisyuhan ng warrant of arrest sa kasong murder ang suspect na si Reynerio del Rosario. Natunto ng suspect sa Nueva Ecija kung saan siya nagtatago ng halos 1 taon. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang suspect na nakadetain sa Marikina Police Station. Nasunog ang ilang tindahan sa Baclaran kanina madaling araw. Problemado ngayon ang stall owners dahil ang paninda nila inutang lang daw nila. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sumiklab ang sunog sa hilera ng mga tindahan na ito sa Baclaran, Pasay pasado 1:00 ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Pasay, 10 hanggang 15 stall ang apektado sa sunog. Naapula ang apoy wala pang kalahating oras. Tumambad ang maraming nasunog na paninda ng mga vendor. Ang tinderang si Irene Dalupang napatulala na lang. Hindi ko talaga inaakala na ganito lahat. Ang akala ko po ay kahit ba may sasalba kami. Kasi siyempre may mga utang kami na babayaran tapos ganito yung nadat na namin. Tinatayang nasa 12,500 pesos ang pinsala ng sunog ayon sa BFP. Pero ayon sa mga nagtitinda, hindi lang yun ang halaga ng kanilang paninda. Hinagpis pa ang inabot nila, ipinangutang lang daw nila kasi ito. Hindi naman maliit ang halaga niyan. Panay utang din sa 5-6 yung halaga niyan eh. Milyon po ang pinuhunan namin dyan, pero yung po ay utang pa. Ngayon po, namumroblema kami kung paano po namin babayaran yung pinuhunan namin na inutang namin na nasunog po yung paninda namin. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa nangyaring sunog. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga balak gumala ngayong long weekend, huwag munang asahan ang Simoy Pasko. Bahagya kasi muling iinit ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, unti-unting hihina ang hanging amihan. Iigting naman ang easterlies, so ang mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Wala namang namamataang bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ramdam pa ang amihan sa extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Ngayong araw, nakapagtala ng 16.6 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 19.4 degrees Celsius sa Basco, Batanes. 19.5 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon. 20.3 degrees Celsius naman ang minimum temperature today sa Tanay, Rizal. Habang 25.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao. Bukas at sa linggo, posibleng mas kumonti na ang mga lugar na uulanin. Light to moderate lang ang mararanasan. Dito sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng ulan ngayong long weekend. Perfect para sa mga gustong mamasyal o maghabol sa labada. Ito na ang mabilisang balita. Wala ng buhay ng matagpuan ng isang babae sa Baguio City. Ayon sa mga otoridad, wala noon sa bahay ang padre de pamilya. Naiwan ang biktima kasama ang kanilang 2 taong gulang na anak. Umalis din kasi ang kasambahay at nang bumalik siya ay nakita na lang niyang nakahandusay ang biktima. Batay sa investigasyon, sinakal ng sintas ng sapatos ang biktima. Pinagnakawan din ang bahay. Ligtas naman ang sanggol. Tinutukoy na ng pulisya ang mga salarin. Arestado isang tulak ng droga sa buy-bust operation sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nakuha sa kanya ang 20 sachet ng umano'y shabu na may halagang mahigit 700,000 pesos at 1 baril. Inamin ng sospek na gumagamit at nagbebenta siya ng iligal na droga. Nakakulong na ang sospek at nahaharap sa karampatang reklamo. Patay ang isang lalaki matapos mabundol ng tren sa Gumaca, Quezon. Sa Cagayan de Oro, isang bahay naman ang nabangga ng truck. Balitang hatid ni James Agustin. Bumangga ang isang truck sa isang bahay sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Patay ang biktimang si Janice Obredo na naararo ng truck habang nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Ayon sa mga residente, mabilis ang takbo ng truck. Sa investigasyon, may naiwang skid marks ang truck sa kalsada. Depensa ng driver, iniwasan lang niyang nag-overtake ng motorsiklo. Humingi rin siya ng tawad sa naulilang pamilya. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang 2 panig at hindi nasasampahan ng reklamo ang driver.
Nakaladkad ng tren ng Philippine National Railways ang 65 taong gulang na lalaki sa Gumaca, Quezon. Nang makita ng mga residente, wala ng buhay ang biktimang si Danilo Caperiña na duguan at putol ang kaliwang braso. Sa investigasyon, nasa 30 metro nakaladkad ng tren si Caperiña. Mahina raw ang kanyang pandinig, kaya't maaaring hindi na niya napansin ang paparating na tren. Nitong nakaraang linggo lang, nasagasaan din ng tren ng PNR ang isang lalaking may problema sa pandinig sa Naga City. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ng resolusyon ng Makabayan Block para ibasura ang Omnibus Franchising Guidelines ng PUV Modernization Program. Kabilang dyan ang panawagang alisin na ang deadline ng consolidation o pagsali ng mga PUV sa mga kooperatiba sa December 31. Ayon sa Makabayan Block, masama ang epekto ng modernization sa kabuhayan lalo na sa mga maliliit na PUV operator at driver. Nang magtigil pasada ang ilang grupo noong Nobyembre, iginiit na ni Transportation Secretary Jaime Bautista na non-negotiable ang consolidation ng mga PUV. Ayon naman sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, hindi agad mawawala ang prangkisa ng mga PUV driver at operator na hindi makakapag-comply pagdating ng December 31. Bibigyan daw sila ng grace period para makasunod. Humirit ng dagdag toll sa North Luzon Expressway Connector ang NLEX Corporation. Ayon sa kumpanya, kompleto na ang buong NLEX Connector, kaya dapat daw taasan na ang toll. Nito Oktubre kasi binuksan na ang huling bahagi ng NLEX Connector mula sa Espanya hanggang Magsaysay Boulevard sa Maynila. Kapag inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang petisyon, magiging 120 pesos na ang toll mula sa kasalukuyang 86 pesos. Ang Connector Road ang nag-uugnay sa NLEX at South Luzon Expressway o SLEX. Arestado ang isang lalaki na umano'y binablackmail ang kanyang dating girlfriend. Balitang hatid ni John Consulta. Dali-daling pinasok ng NBI Rizal ang motel na ito sa Taytay Rizal para arestuin ang kanilang target at sagipin ang biktima. Bigay kami, na-aresto ka namin. May karapatan kang manahimik. Walang kawala ang 21 anyo sa suspect. Sumbong ng pamilya ng biktima. Bina-blackmail umano ng suspect ang kanyang dating nobya. Sa kanilang pagtatalik, pinipilit niyang kuhanan ng mga picture o litrato ang babae, lalo na ito ay hubad. At kapag tumanggi ang babae, nagagalit ito sa kanya. Pagkamisan ay hindi nalalaman ng babae na siya pala ay kinukunan ng video. Kanyang ipapakalat sa social media o internet kapag hindi sumang-ayon itong biktima sa gusto niyang mangyari. Bilang sample ay pinasahan ng suspect ng sensitibong litrato ang lola ng biktima. Namin ng bata na may sumaslaula sa kanya. Ang hirap ipaliwanag, sir, kasi sobrang sakit eh. Yung kasama ko hindi na makatulog. Gusto ko, sir, pagbayaran niya lahat ng pambababoy na ginawa niya sa anak. I-recommenda natin siya ay kasuhan ng several special law katulad ng Republic Act 10175 o sa cybercrime law, 10173, Data Privacy Act, Republic Act 9262 o Violence Against Women, at Republic Act 995, Photo and Voyeurism Act. Sinikap namin kunin ang panig ng suspect pero tumanggi itong magsalita. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Siyempre, feeling blessed. Di ba? Ang mga Kapuso stars sa GMA Christmas Party feeling blessed kagabi. Present ang Kapuso royalty sa sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Siyan binati ng happy birthday si GMA Network CEO and Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Happy birthday po, Sir FLG! Si Dong naman may special edition ng Family Feud para sa mga Kapuso. Kasama naman sa namigay ng papremyo ang tandem ni Bubay at Tekla. May special performances din ang Kapuso talents gaya ni Christian Bautista, Matt Lozano at Thea Astley.
Feeling blessed talaga ang mga kapuso sa dami po ng prizes sa paraffle at games. Sana all nanalo. 4 na finalists ang maghaharap sa live finale ng The Voice Generations para makuha ang titulo na first grand champion. May identity kayo. Coach Julie, Coach Billy, Coach Tel, matatalo po kayo. Mga kaunting lilinisin pa pero sobrang goods na ako. Saan ka nyo? Brad, ayoko na. Wala ako, hirap. Kabilang dyan ang P3 ng Team Believe ni Coach Billy Crawford, ang sorority ng parokya ni Chito ni Coach Chito Miranda, vocal mix ng Stelbound ni Coach Stel, at Music and Me ng Jewel Squad ni Coach Julian San Jose. Mga kapuso, pwede ninyong iboto ang finalist na gusto ninyong manalo. Mag-register sa pamamagitan ng QR code, bisitahin ang gmanetwork.com/tvgvote o bumoto gamit ang GMA Network mobile app. Papalayain ngayong araw ang mahigit 100 persons deprived of liberty mula sa Manila City Jail. Sa ulat ng Super Radio DZBB, kabilang dyan ang mga inmate na na-dismiss na ang kaso, nakapagsilbi na ng kanilang oras at mga nakaipon ng time allowance dahil sa kanilang magandang asal sa kulungan. Ayon sa warden ng Manila City Jail, male dormitory, layo nitong mabawasan ng siksikan doon. Nauna nang sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology na mahigit 3,000 PDL ang maaasahang palalayain ngayong buwan. Arestado ang 2 babae na sangkot umano sa pagbebenta ng malalaswang material ng mga bata online. Ang mga sospek, mismong nanay at tiyahin ng mga biktima. Balitang hatid ni John Consulta. Pinasok ng mga ahente ng NBI Anti-Violence Against Women and Children Division ang ilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa isang bahay, sinagip nila ang 3 batang edad 8, 5 at 3 na ginagamit umano sa online sexual exploitation materials. Sa isa pang bahay, inaresto ang kanilang tiyahin sa bisa ng warrant para sa reklamong online sexual exploitation of children. May referral sa atin ang Homeland Security Investigation ng US na kung saan ay may nahuli daw silang mga Amerikano na bumibili ng mga online sexual exploitation materials ng mga bata galing dito sa Pilipinas. Na-trace nila ang facilitator na galing dito sa Pilipinas. Dinala ang mga bata sa tanggapan ng NBI sa Quezon City. At nang magpunta roon ang ina ng 3 bata, inaresto siya ng mga otoridad. Yung 2 ay inaaresto natin. Karapatan pa ng manahimik. Pinaliwanag sa atin ng bata na yung nanay niya ay alam na alam ang ginagawa ng kanyang tiyahin at pati yung ka-live-in partner ng kanyang tiyahin. Nagdesisyon kami na isama sila sa pagsampa natin ng kaso laban sa ng online sexual exploitation of children. Wala po talaga. Wala po akong alam. Nagulat na nga lang po ako na may pumano sa bahay Napag-alaman ng NBI na naaresto ngayong taon ang isa pang kapatid ng mga suspect sa tulad na kaso. Patuloy kaming nakikipag-cooperate even sa mga foreign counterparts natin para mahuli itong ma-rescue natin yung mga bata para maibalik sila sa sarili nilang ma-restore ang kanilang dignidad na nasira mismo ng kanilang mga pamilya. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Heto nga mga mare, pinakilig ni pambansang Ginoo at Sparkle star David Licauco ang kanyang fans sa Baguio City. Yan ay para kung saan sisa siyang ambassador. Kanya-kanyang moment ang fans na nagpa-picture kay David. Barda fans, sabi ni David, abangan niyo po ang next projects nila ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Mamaya nga to. Yum, yum, yum! Ting, ting, ting! Maring Aubrey, kapag Christmas, di ba, syempre hindi mawawala sa handaan yung inaabangan nating salad. Ano ba ang favorite mong salad? Siyempre, macaroni salad. Oo, gusto ko rin yan. Di ba? Yung macaroni salad di Ma'am Jess. Super. Every year, di ba meron? Manamis-namis, di ba? Oo. Pero itong si Chef Boy,
ituturo sa atin ng isang salad na talagang Pinoy na Pinoy, ang buko pandan salad. Oh, ilabas nyo na ang salad! At sibuga na! Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pagbibigay ko sa inyo ng Noche Buena ideas. At today, isa sa all-time favorite at easy to do dessert ang ituturo ko. Homemade buko pandan. Ilista nyo na ang mga ingredients! Haluin na natin. First, ito naman. Then, ito yung gustong-gusto ko eh. Malakas magpapasko yung kaong eh. Lagyan natin ng condensed milk. And then, ating cream. Haluin lang natin mabuti. Ganda ng kulay, mga kapuso. Then, lagyan po natin ng ating buko. Ayan, mga kapuso. Alam nyo ba, mga kapuso, na itong buko, galing sa farm ko yan. Alam nyo ba na 347 million ang coconut trees sa Pilipinas? Grabe, ang dami pala. Kaya naman, perfect yang pang Pinoy talaga. Nagawing salad, tapos itong pandan, nagdagdag naman ng aroma sa mga lutuin natin. Lalagyan ko lang ng kaunting pandan flavor lang. Ganda naman. Everybody loves salad. Ito yung tinatawag na end up pag kumakain ka. Kasi may fruits na, may buko ka pa, usan ka pa. At lagyan natin ng cherry. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Ito ang ating buko pandan salad. By the way, masarap ito kapag ilagay sa ref. Malamig bago natin iserve. O paano ba yan? Tikman na natin itong homemade buko pandan. Lahat ng okasyon ay pwedeng-pwede, lalong-lalo na this coming Christmas season. Chibuga na! Sa gulo na uwi ang isang football game sa Santos City, Brazil. Yan ay matapos matalo ng team ng lungsod sa kanilang laban. Dahil sa pagkatalo, bumaba ang rank ng football team matapos ang mahigit isang siglo. Kaya ang mga fans ng local team nakipagbuno maging sa mga pulis. Sinagot naman sila ng mga pulis ng tear gas. Damay sa gulong ilang bus at kotse na sinunog. Wala pang detalye kung may sugatan o nasawi sa gulo. Isa sa mga inaabangan kada nagpapalit ng linggo ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya nakasalang ngayon sa Balitanghali si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga, Sir Chino at Ma'am Marie. Magandang umaga sa ating mga kababayan po. Morning, okay. May rollback po ba sa susunod na linggo na inaasahan, Sir? May rollback po tayong inaasahan. Lahat ng products, no? Gasoline, diesel, and kerosene. Mukhang, except for the Friday trading na hinihintay pa natin, may malaki ho ang chance na ang rollback ay sa gasolina, sobra-sobra ho sa 150, 1 peso and 50 centavo. Sa diesel, more than 1 peso and 50 centavo din. Ang kerosene, mukhang lagpas ho ng piso. Okay. So, again, this is subject pa ho sa posibleng pwedeng maibaba pa lalo sa Friday trading price kung didiretso ang rollback. So parang magandang pamasko pala yan, no? Mula sa oil industry. Pero ang tanong siguro ng mga kababayan natin, magtutuloy-tuloy po ba yan hanggang sa pagtatapos ng 2023? Well, fundamentally, no, malaki na ho ang pinagbago ng supply-demand balance. Ang expectation ho ng mga reports ay umaabot na ho tayo ng kabaliktaran na meron na hong inaasahang oversupply. Even to next year, mga first quarter ng next year. Except lang ho, may threat ho ngayon dahil nag-uusap ho ang OPEC Plus. At initially, meron ho silang planong
bawas ng additional 900,000 barrels. So ito'y pag-uusapan palalo dahil bumisita ho ang Russian President sa Saudi at mukhang ang isa doon sa pinag-uusapan ay baka itong production cut, no? Ito lang ho ang threat. Number one, kung dadagdagan ho ito ng mga susunod na buwan, yung 900,000 barrels na yan, at kung ma-i-deliver ho talaga yung actual production cut. Ibig sabihin, magkakaroon ho na naman tayo ng pagbabawas doon sa production. Kaya sigurado mag-iiba na naman ho ang takbo ng ating price. Direktor, nakita na natin na sa pagtatapos, posible yung oil price na magkaroon ng oil price rollback. Pero ang tanong siguro mga kababayan natin, sa pagpasok ba ng 2024, baka babalik na naman, may price hike na naman ulit. Posible pa rin ba ito? Well, as sinabi ko, as long na hindi ho i-effect or i-epekto talaga itong itong production cut, ang expectation ho ng, for example, ng Platts, ang kanilang latest projection ay magkakaroon ng oversupply over 100,000 barrels per day ng oil by end of this year. So mukhang lalaki pa ho yung agwat na yan pag dating ng first quarter. So tuloy ho sana ang rollback. Again, except kung mag-implement ho talaga ng actual production cut ng additional 900,000 barrels at kung baka meron pang idagdag na production cut. Kasi ongoing ho ang discussion dyan. Right. At kung ma-i-deliver ho yan, sigurado ho, maiiba ho ang itsura ng ating supply-demand balance. Magkakaroon ho ng kakulangan again. At sigurado, mababaliktad ho ang trend ng price. Magkakaroon ho siguro ng pag-i-increase. Director, kung mangyari ho yan, Director, nabanggit mo. Planong production cut. Director, nabanggit mo yung mga factors na maaring makaapekto sa pagsipa or pag-rollback ng ating produkto ng petrolyo dito sa ating bansa. Pero wala bang ibang alternative sources tayong tinitingnan? Nabanggit nyo sa Europe, pero meron ba ina-explore yung ahensya na ibang pagkukuhanan ng produktong petrolyo para maibsan itong epekto ng giyera sa Europe at iba pa? Hindi ho tayo, Sir Chino, naka-direkta sa parang ang usapan ay isang lugar o isang bansa. Highly commoditized na ho itong oil. Kaya kung ang nangyayari hong problema ay doon sa OPEC Plus, which is supplying around 40% ng global supply, kahit anong galaw mo dyan, kahit saan ka pumunta, apektado na ho. If you go for the trading hub sa Singapore, hindi na ka ho makaiwas doon sa effect. At yan ho ay nagre-reflect ho talaga doon sa tinatawag nating mean of Platts Singapore. Now, if you go to the indexes ng Japan, more or less, ganun din ho ang nangyayaring paggalaw. So, mahirap na ho natin parang there will be a point of isolation. Wala ho ng isolation sa galaw ng petroleum product sa panahon na to. Okay, maraming salamat, Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau. Sa mga naghahanap ng pasyalan ngayong long weekend, pwede niyong isama sa listahan ng amusement parks sa Quezon City Circle. Narito po ang aking report. Pagkagaling ni Casey sa trabaho, diretso na raw silang mag-anak dito sa amusement park sa Quezon City Circle. Ang una nilang sinakyan, ang Malabagyo Fields na boat station. Part na rin po ng early Christmas banding namin with the family. And mas gusto po ng bata dito kasi mas malapit. Saka yung mas kasi siya, mas malawak compare sa maglibot-libot kami sa mga malls. Sobrang happy po. Bakit? Kasi kasama ko sila habang buhay. Ngayon na rin sinimula ng pamilya ni Linda ang kanilang long weekend para masulit daw ang maikling bakasyon. Sinamantala na namin po yung pagkakataon na ma-rise yung mga bata dito po. Kasi matagal na po nilang gustong maglaro dito, kaso nga lang po wala kaming time. Lumalaki pa lang sila, so importante po yung talagang family time. Airplane! Airplane? Just way like this, slide, and like swoosh, like that. Ang barkadang ito, dito rin piniling mag-distress at muling nagpakabata.
Pero kung naghahanap pa kayo ng konting thrill, meron ding horror house na pwedeng pasukin, kung saan halos di ka titigil sa kakatili habang nag-enjoy. Okay po, masaya! Dahil na rin po sa, sa academic depression, kaya dito na rin po namin naisipang magpakawala or magpaka-relax mo. Mapabata o matanda may ride na pwedeng masakyan. Meron ding parlor games. Kung gusto niyo naman ng ride na medyo chill, may top view ng buong parke, at may kasama na rin bahagyang workout, ito ang perfect para sa inyo, ang Skybike. Yun nga lang, mukhang ito na raw ang huling Pasko nilang mag-ooperate dito sa Quezon City Circle matapos ang 13 taon. May rehabilitation ng circle. Sana po ay ngayong Pasko, dayuhin ninyo ulit ang pedal and paddle dito sa loob ng Quezon Memorial Circle at mag-enjoy po tayo this Christmas. Dahil di po namin alam, ito na siguro yung last namin dito sa Circle. Inalala ng Nevada State Police sa Amerika ang dalawang highway patrol trooper nilang nasawi sa gitna ng kanilang tungkulin. Binigyang bugay ang Filipino-American trooper na si Alberto Felix at kanyang kasamahang si Sergeant Michael Abate. Marami ring nag-alay ng bulaklak sa tanggapan ng highway patrol kung saan sila nakadistino. Base sa investigasyon ng pulisya, iniinspeksyon ni Felix at Abate ang sasakyan ng isang driver na nakatulog noong November 30 nang biglang sumulpot ang isang SUV at nasagasaan sila. Agad tumakas ang SUV driver. Sa tulong ng security cameras, natuntun ng mga otoridad ang suspect na si Jamarcus Williams. Nanggaling daw noon sa kasino ang suspect at blango sa alak. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Sa mga nagtatanong kung may trabaho ba abroad, baka heto na pong opportunity ninyo. Ayon sa Italian Embassy sa Pilipinas, interesadong mag-hire ang bansa nila na mas maraming mga Pinoy nurses. Pinoproseso na raw ang posibleng pag-uusap tungkol dyan. Bukod sa nurses, interesado rin sila sa high-level skilled workers gaya ng engineers. Inilunsad naman ng Italian Embassy ang bagong visa application center nila. Mas pabibilisin daw nito ang pagproseso ng visa papuntang Italy. Ibig sabihin, mas makatitipid na raw ang Pilipino na gustong magpunta roon. Dahil simula ng long weekend, pasyal galore sa Maynila ang ilang pamilya at may ulat on the spot si Von Aquino. Magandang tanghali, Von. Maris, umaga pa nga lamang ay sinusulit na ng ating mga kababayan ang pamamasyal dito sa Rizal Park, Luneta ngayong holiday. Inabutan naming nagpipiknik ang pamilyang ito na mula pa sa Silang Cavite. May mga galing pang ibang lungsod tulad ni Dana Palma na exercise at pamamasyal daw ang gustong gawin kasama ang kanyang anak. Sariwang hangin naman ang nais ng mag-asawang Paskwal kaya dito sila namasyal kasama ang kanilang sanggol na anak. Sa Children's Play Garden malapit sa Quirino Grandstand, enjoy ang mga kids at kids at heart sa paglalaro. Bukod sa mga swing, seesaw at slides, nakakapaglaro din sila rito ng mga musical instrument. Napapaligiran din ito ng mga puno. Maganda yung crowd at the same time enjoy naman yung baby namin. Yung mga batang to, gusto ko ma-expose din sila at makita nila yung Luneta Park kasi first time nila talaga to. Mariz, dito sa Luneta ay pwede namang mamasyal ang ating mga kapuso hanggang 10 p.m. Mariz? Maraming salamat, Von Aquino. O pasintabi po muna lalo na sa mga kumakain dyan. Sa Hokkaido, Japan kasi sentro ng isang eksperimento ngayon ang dumi ng mga baka. Para yan sa prototype space rocket engine na gumagamit ng biogas. At, well, mukhang jackpot. Nakapaglabas kasi ang prototype ng apoy na abot sa 50 talampakan. Ayon sa kumpanya, galing sa mga dumi ng baka mula sa 2 dairy farm ang ginamit na liquid biomethane sa experiment. Hindi lang daw ito good for the environment, kundi posible ring maging mas murang source ng fuel para sa mga space rockets. Ilang linggo bago magpalit ang taon, inilabas na ng Pantone ang inaabangang Color of the Year.
Peach Fuzz ang napiling kulay para sa 2024. Ayon sa Executive Director ng Pantone Color Institute, napili nila ang Peach Fuzz dahil sa katangian nitong radiant with warmth and modern elegance. Sinasalamin rin daw ng kulay ang pagmamalasakit. Itinuturing ang Pantone Color Institute na global authority pagdating sa color communication at inspiration para sa mga brand at designer. 17 days to go, Pasko na. Hindi pa rin papaawat sa kani-kanilang Christmas paandarang ilang probinsya, di ba, Chino? Maris, mula nga sa mga nagniningning na pailaw at makukulay na giant Christmas trees, no? As usual nakikita natin, ramdam na po ang Pasko. Dinagsa ng mga taga-Hermosa Bataan ang lighting ceremony doon. Napuno ng white Christmas lights at parol ang munisipyo at plaza, maging ang Hermosa Church. Sasalubong naman sa mga dumaraan ang hanay ng mga arko na nilagyan din ng white Christmas lights. Hindi lang mata ng mga taga-Bataan ang nabusog dahil pinilahan din ang libreng bibingka at puto bongbong na hatid ng lokal na pamahalaan. Makukulay na Christmas trees naman ang pinailawan sa Catanduanes. Tampok din ang Christmas display na hango sa iba't ibang pagdiriwang ng Pasko sa iba't ibang bansa. Kinaaliwan din ang ilang display na may live performers pang kasama. Mga giant Christmas tree na gawa sa indigenous materials naman ang tampok sa liwasang bayan sa Dilasag sa Aurora. Ang mga bumibisita sa Christmas display, hindi syempre mapigilang mag-selfie. Lalo pang lumutang ang ganda ng mga display dahil sa inilagay na mga pailaw dito. Mga kapuso, nakapag-Christmas shopping na ba kayo? Sagot na namin yan sa Noel Bazaar. Opening na yan today sa The Philinvest Tent sa Muntinlupa. Tampok sa bazaar ang iba't ibang panregalo gaya ng mga damit, Christmas decorations at delicacies. Meron ding pre-loved items ng inyong mga, kapuso artists, reporters at syempre anchors. Bukas po yan hanggang December 10. Hindi na po bago sa Pilipinas ang dancing traffic enforcer. Pero ngayong Pasko, Bis Santa muna ang isa sa kanila. Yan ang balitang hatid ni Cedric Castillo. Santa is now in town. Pero ang santang ito, naghahanap ng naughty and nice. Sa gitna ng tirik na kalsada sa Pasay, suot ang kanyang Santa Claus costume. Todo ang move at groove ng traffic enforcer na si Ramiro Hinojas habang umaalalay sa daloy ng trapiko. Dito lang kasi ang pwede nating magawa sa mga tao na mga naghihintay ng matagal para hindi naman sila tinatawag na maiinip. Gaya ni Santa Claus, nagbibigay rin siya ng regalo sa paghahatid ng good vibes sa mga motorista. Okay, maganda, masaya, nakakawala ng stress. Maganda mag-traffic si tatay. Tutuwa kami kapag nakikita namin si tatay dito lagi. Sa hirap ng buhay, okay siya. Diba nakikita na pagpasaya pa siya ng tao. Turo to the left, kembot to the right, at the traffic will be alright. 7 taon ng tradisyon ni Mang Ramiro ang mag-alas Santa Enforcer tuwing Disyembre. Para kay Mang Ramiro, exercise na rin daw ito, pangpalakas ng kanyang katawan. Hindi mo na mawawala sa akin yun dahil kailangan ko mag-practice. Kasi pag hindi ako nagpapractice, nanghihina ako. Cedric Castillo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Papunta ng El Nido, Palawan ang unang batch ng mga sasama sa Christmas Convoy Civilian Supply Mission sa West Philippine Sea. Dala ng mahigit 40 volunteer ang ilang essential supplies na ibibigay sa mga sundalo sa Pag-asa Island. Pagdating sa El Nido, sasama sila sa convoy na dadaan sa general vicinity ng Ayungin Shoal. Pinapangunahan ng grupong Atinto ang Christmas Convoy. Sa larangan ng sports, ilang medalya ang iniuwi ng Pilipinas sa Dragon Boat at weightlifting competitions. Silver medalist ang Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Team sa 400-meter International Premier Open category sa Penang International Dragon Boat Regatta sa Malaysia. Silver medal din ang nakuha ng weightlifter na si John Februar Ceniza sa IWF Grand Prix 2 sa Doha, Qatar. Yan ay matapos niyang makakuha ng total lift tally na 298 kilograms. Congratulations at talaga namang good job.
Kabilang sa mga naging usong laruan noon ng paper dolls o yung mga sketch na dinadamitan ng mga ginupit na disenyo. Nakaka-relate ako dyan. Ako hindi masyado. Pero sa mga nakamiss nito, may pa-Flashback Friday ang isang teacher sa Negros Occidental. Uy, sa amin pala to. Ang design challenge ni Teacher Neil John Diaz ng Central Philippine State University, Kawayan, kailangang bigyang kulay at buhay ng mga estudyante ang sketches gamit ang natural materials. Bilang homage daw ito kay Mother Nature na swak sa subject nilang environmental science. Hindi nagpaawat ang mga students sa kanilang fashion show on paper. May gumamit ng tahong shells, balahibo ng manok at bulaklak. Mayroon ding mais, munggo at marami pang unconventional materials. Wow! Ito ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Sa ngalan ni Connie Season, Mariz Umali po. Para naman kay Rafi Tima, ako po si Chino Gaston. Batiin muna natin si Maring Connie Season. Oh, Birthday, happy birthday. And happy anniversary. Yes, anniversary rin pala ni Ate Sorry. Maris at Kuya Rafi. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.